Hello mga suki, magandang araw. For today's video ay nagluluto ako ng ham and cheese empanada. Hindi po ito order mga suki, ito po ay ititinda ng aking asawa doon sa kanilang toda. Bali dadalhin niya habang siya po ay namamasada. So, kayo kung gusto nyo pong umorder, mag-PM lang po kayo sa aking FB page para mapag-usapan natin kasi yung ating empanada ay pwede po sa lahat ng okasyon. Pre-order lang po ito, lalo na kung maramihan, ahead of time po talaga pag gusto nyong umorder para po ma-prepare ng maaga at ma-deliver sa oras na gusto nyo pong ipa-deliver. At itong ating ham and cheese ay isa sa aking mga best seller, mga suki. So kung gusto nyo pong tikman ay umorder na po kayo. So 15 each lang po ito mga suki. Kaya try nyo na po para matikman nyo na rin ang aking ham and cheese empanada. And of course, open din po tayo sa gustong mag-reseller ng ating empanada. Mayroon po akong iba't ibang flavor nito at syempre iba-iba rin yung price pag magkaiba yung flavor. Mayroon din akong chicken kamuti empanada. Bestseller din po iyon dahil yung lasa po niya is medyo matamis po siya na maalat, yung nagbe-blend yung tamis at alat. And then speaking of kamote, alam naman nating masarap po yun, so kakaiba po siya. Usually kasi yung ginagamit ng iba is patatas. Gumagawa din naman ako ng patatas yung halo sa chicken, pero mas bet ko yung kamote mga suki. Pero nakadepende na rin po sa inyo kasi nagbe-base naman tayo kung anong i-request ng ating mga client, kung anong gusto nila. And then meron din po tayong pork empanada. Marami talaga kayong mapagpipilian mga suki na pwede nyong isama doon sa mga package na i-order nyo para sa inyong mga okasyon na gagawin. So, pwede siyang i-add on sa inyong mga, halimbawa pag-order kayo ng mga birthday package or mga baptismal package or sa ating mga bilao package, pwede nyo pong i-add doon ang ating empanada kasi isa din po ito sa masarap talaga na i-offer sa ating mga bisita. And about naman sa ating mga prices, no? So, hindi talaga maiwasan na magkakaroon tayo ng mga customer na i-compare yung ating prices sa ibang nagtitinda. So, ang masasabi ko lang ay hindi po talaga kami magkaparehas ng mga price kasi hindi naman po kami same ng mga ingredients na ginagamit. And of course, bago namin yan lagyan ng price is naka-costing na po yan ng ating mga prices. Siyempre, hindi naman pwedeng magbebenta tayo na wala tayong kinikita. And siguro may mas mura pa dito sa price ko, pero hindi po ako makikipag-compete sa kanila sa mga price kasi iba-iba kami ng costing. And I don't know kung paano din sila mag-costing. And syempre dito na lang ako mag-focus sa kung ano yung mai-offer ko sa inyo. And then siguro kung hindi nyo gusto yung price ko, siguro ay hindi kayo ang aking target market. And kung gusto nyo naman at satisfied kayo sa aking mga luto and prices na very affordable, so what are you waiting for? Tikman nyo na. And isa pa kasi doon sa mga ingredients is, aside sa iba-iba kami ng style ng pagluluto,
Doon din nakabase kung paano kami magko-costing, kaya wag po kayong magtataka kung hindi po kami talaga magkaparehas ng price. And then yung iba naman is syempre iba-ibang lugar, iba-ibang supplier. So yun lang. Yun ang reason why na magkaroon talaga ng difference yung mga price ng aming mga product, kasi hindi naman kami parehas. So, balik na tayo dito sa aking niluluto. Hindi ko pa nasabi kung anong pinaghahalo ko dyan. So, ang sa ating doon naman, sa 1 kilo, naglagay lang ako doon sa tubig na 1 cup or 1 and 1/2 cup. Depende po kasi sa pag-absorb ng ating flour. May flour po kasi na matakaw sa tubig. So, yun. Kaya, minsan talaga, kukulangin yung 1 and 1/2 or 2 cups na water. And then, bago mo lagyan ng water yung iyong harina, ay lagyan mo muna ng, nilagyan ko siya ng oil at saka margarine. Pwede rin kayo maglagay ng lard or shortening. Pwede rin po yun. Pwede rin butter, pwede margarine lang. So, depende na yun sa inyo kung anong available sa inyo. And then, yung sa akin kasi, yung way ko ng pagluluto is, yung tubig is doon ko na po tinitimpla yung sugar and salt. So, tunawin ko muna sa tubig bago ko ihalo doon sa harina, tapos mamasahin ko na yon. And then, pagkamasa, syempre, pagkatapos ng bilog-bilogin, ay hiwa-hiwain muna, tapos bibilugin. Pagkabilog, ilagay natin sa molder. Kung wala po kayong empanada molder, pwede namang mano-mano. Yun po ginagawa ko dati. Wala akong empanada molder. And then, pagka masanay ka na, mabilis din naman matapos kahit walang molder ng empanada. Yung kinakamay mo lang. Siguro, maybe next time, ipapakita ko sa inyo kung paano. Kasi lagi naman ako nagluluto ng empanada dahil mabinta po ito doon sa pilahan ng mga tricycle. So, maybe next time pag nagluto ako, ipakita ko sa inyo ang sample kung paano magluto ng walang molder. So, pagkalagay natin ng ating binilog dyan sa molder ay ilalagyan lang natin ng palaman na ham at saka cheese. Nung matapos na tayo, so ganito na yung outcome. As you can see, 'di ba, napakakinis ng ating ham and cheese empanada. And since ipra-fry naman natin to, so hindi na natin kailangan maglagay ng itlog sa taas at magbutas-butas doon sa kasi hindi po siya baked empanada. At kung magiging baked empanada din ito is siguro mas pricey kasi mas mahal yung bake kaysa prito. So ayan, nung maluto na po ang ating ham and cheese empanada, pinalamig ko lang ng konti. Pagkatapos ay ilalagay na natin sa Tupperware kung saan ito yung lagayan ng aking asawa para pagdala niya doon sa kanilang pilahan ay presentable. So that's it. Thank you for watching.